namana niya pala ang kanyang kapansanan sa relatives nila na meron ring ganoong kapansanan. Na-depress nga siya kakaisip hanggang sa tumanda na ang tungkol sa kung siguro if hindi raw siya deaf-mute na tao, baka siguro matagal na siyang married ngayon at may katuwang na sa buhay lalo na't may mabuo na ring masayang pamilya. Yun rin raw ay isa sa mga pangarap niya kaso mukhang malabo daw dahil yun nga, isang big deal rin para sa kanya yung kapansanan niyang tinatanggal rin yung self-confidence niyang mag-approach ng mga kababaihan. Marami siyang hindi kayang gawin na nagpatanggal ng tuluyan ng self-confidence niya. Yung makaya niya lang maipagmayabang ay yung tunog ng success niya na nasa kanya na sana lahat kaso wala lang nga lang kapareha. Galing yun sa kanya lahat at open niyang sinabi yon sa amin. Narinig ko namang tumawa si Timothy sa gilid at napagtripan ako at pinariringga na baka ako na lang yung hinihintay ni Jarvis. At confident naman siyang tumawa dahil alam niyang hindi siya naririnig ni Jarvis. Inirapan ko naman siya. Actually, unang tingin mo talaga ay hindi mo talaga mapagkamalan si Jarvis na deaf-mute. Yung tipong normal na tao rin tulad natin. Actually, thankful nga ako dahil small world, naiintindihan ko nga ang isang tulad niya. Dahil may isang kapatid rin akong deaf-mute rin at na-appreciate niya ang isang tulad ko na nakakaintindi at nakaka-communicate sa kanya, which is bihira daw sa population nating mga Pilipino. Mga isang oras yata ang nakakalipas nang naramdaman namin pareho ni Jarvis ang pagkalasing ni Timothy. Umaya ito sa amin na makipag-jamming at babalik raw siya agad once nakuha niya na ang gitara sa office ng father niya. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi na ito nakabalik. Confident naman kaming hindi yun siya napano sa daan, kaya hinayaan na lang namin kung baka na knockout na nga siya ng tuluyan ng kalasingan. Masarap kakwentuhan si Jarvis, ang dami niyang kwentong hindi nauubos, hindi siya bored kausap. Yung lahat ng na-sign language niya sa akin, catchy story siya, kaya na-knockout na rin ako ng tuluyan. Last na na-remember ko ay nakaakbay pa ako kay Jarvis at dinala ko siya sa harapan ni Nicolas. Sinihila niya ako para bumalik na nang sa ganon ay maihatid niya na ako sa villa ko at di ko na maalala pa ang mga naging rant ko sa harapan ni Nicolas at kasama ang nakakunot noong si Jarvis. Kinabukasan, nagmamadali na ako mag-impake dahil uuwi na. Nauna na ako maghintay kay Timothy sa oras na napagdesisyon na naming ihahatid niya ako sa bahay. Naghintay ako sa parking lot at natulalang inaalala ang mga nangyari kagabi kasama si Jarvis. May hangover pa yata ako galing kagabi, tas di ako sure kung gising na ba si Timothy o may hangover rin tulad ko. Lutang na lutang ako at nagugutom na. Maya-maya pa ay may humila sa kamay ko paalis sa parking lot. Napalingon naman ako para malaman kung sino ang humila sa akin. Kumabog naman ang dibdib kong malaman na si Nicolas pala. Oh my gosh, crush ko. Syempre, kunwari, galit akong pinatigil siya pero deep inside gusto ko nang kiligin at mag-smile. Lumingon naman ito at walang reaksyon na hinila pa rin ako hanggang sa makaabot kami sa unahan, malayo sa parking space. Tumigil na siya at nakapamewang na hinarap ako. Hindi na siya naka-uniform. Para akong kriminal na nahuli at that moment. Kung makakaladkad naman na ito, parang walang bukas. Tinanong niya ako kung totoo ba yung sinabi ko kagabi. Kumunot naman ang noo ko, hindi maalala saan doon ang tinutukoy niya. Last na ma-remember ko, kasama ko lang si Jarvis at wala nang iba. Napatingin naman siya sa relo niya at nasabihan akong paglasing siya ay hindi naman daw siya nagkaka-amnesia sa mga sinasabi niya at pilit akong huwag nang magkunwari pa. Natulala naman ako iniisip kagabi yung nangyari at pinuzzle iyon isa-isa sa utak ko. Tas naalala oo nga, may sinabi nga ako pero di ako nag-iba ng reaction. Kunwari inosente sa sinasabi niya. Nagkaroon kasi ako ng courage kagabi dahil nga sa kalasingan ay nag-confess ako. Guilty ako doon. Lahat ng mga kinikimkim ko na feelings halos na ilabas ko na lahat that night. Hindi ko lang maalala that much yung mga sinabi ko. Kinorner niya ako at kinabahan naman ako doon. Bumuntong hininga siya at nakapamulsang umiling-iling. Teka, para saan pa ba papunta itong pinag-uusapan namin? Nagdadasal na lamang ako sa isipan ko na sana dadating naman si Timothy para masalba ako sa walang kahiyaan ko kagabi. Hinawakan niya ako sa buhok at itinaas lahat ng buhok ko sabay labas ng cellphone niya. Pinicturean niya ang likod ng tenga ko at ipinakita sa akin ang pangalan niya na temporary calligraphy tattoo at doon wala akong ligtas kundi nahuli na. Nagkatinginan kaming dalawa at itinaas niya ang kilay niya. Tila naghahamon ng explanation mula sa akin. Kalmado akong na-explain sa kanya na si Nicolas ay paborito kong author ng nobela at
Nakita ko natawa naman siya doon, tila ba hindi naniniwala. Buti na lang dumaan si Jarvis sa tabi namin at nakakunot noong nakita kaming dalawa. Tinulak ko ng mahina sa dibdib si Nicolas, sabay excuse at punta kay Jarvis. Kinulit ko siya ng kinulit sa sign language, mga topic na out of the blue. Nakadaan kami ng matiwasay sa harapan ni Nicolas na hinatid kami pareho sa tingin. Kunwari di ko alam pero alam ng instinct ko. Hinatid ako ni Jarvis sa villa ni Timothy saka siya umalis para mag-duty sa negosyo niya. Todong ngiti naman si Timothy sa nasaksihan sa aming dalawa ni Amerikanong coach niya. Napagkamalan pa kaming baka nagga-one night stand kami ha. Kaya binatukan ko agad sa galit. Panay pang tanong niya kung ano nga ba ang nangyari sa amin dalawa kagabi. Matapos niya kaming iwanan sa harapan ng dagat, napasampal ako sa noo kong nag-explain ano nga ba ang nangyari kagabi with Jarvis. Aside sa hinatid niya nga ako ng matiwasay sa villa ko kagabi, nothing else I guess. Confessing also my feelings to that guy Nicolas pero di ko na sinamang ikwento yung a while ago yung sa pag-corner sa akin ni Nicolas. Nakinig naman ito sa akin ng matiwasay habang nagkakape bago niya ako ihatid ulit sa bahay. Ayun, on time rin ang pag-abang ng mga strikto kong kapatid sa akin. Kinahapunan, kinulit ko ang mga kapatid ko na baka may alam silang mga trabaho na pwede kong applyan, yung hindi naghahanap ng mga may experience, yung enough ng college grad lang tas willing to be trained. Alam ko kasing imposible makahanap ng ganon lang ang standard na kumpanya, lahat kasi dapat may experience tas akala mo naman kagandahan rin yung sweldo. Pero in reality, ayaw muna nila ako magtrabaho. Gusto lang nila ako magpahinga muna at mag-enjoy within 1 year sa bahay, maglinis. Pero in reality kasi wala rin akong sariling pera pag ganun. Di rin ako makapag-demand ng kung ano-anong gusto ko. Nakakahiya namang humingi ng pera. Gayong graduate naman ako. Di rin ako makapunta sa trip ko. Yung alam mo yun, saka ako naisip na why not mag-apply ako kina Timothy. Why not tanggalin niya yung sekretarya niya tas ako yung sunod sa posisyon para mas maganda yung andun ako lagi sa resort nila. Chances to see also Nicolas, ba? Mas maganda yata yun. Pero ang selfish ko naman yata if gawin ko yun, di pwede. It's not fair. Saka ko naman nakita mula sa text ni Timothy na hiring pala si Jarvis sa secretarial position. Basic lang daw ang qualifications. Lahat yata ng qualifications abot ko. Lalo na't yung alam ang sign language. Nag-agree naman ako kay Timothy at saka nakapag-meet up kay Jarvis sa coffee shop that night. Nakasmile ako nalaman na very light lang talaga ang mga trabahong gagawin at kinabukasan ay tuturuan ako ng dating sekretarya niya kung ano dapat ang mga gagawin. At yun nga, yung nangyari. Naging busy ako ng very light that week at sa sumunod pang week. Unti-unti na ako nakapag-adjust sa mga dapat gagawin. Nakasmile ako ngayon habang kaharap ang dalawang lalaki. Sumabay ako sa kanilang uminom ulit. Libre naman nilang dalawa, syempre mula sa malayo. Tanaw na tanaw ko si Nicolas na nakabantay sa area namin. Nakaupo ito at alam ko nakatoka ito sa lahat ngayon. May kasama siyang isa ring security guard sa tabi niya. Nag-iikot sila paminsan para mas secured ang party sa gabing iyon sa publiko. At nakatingin naman siya pasimple sa kabilang side nung magtama ang mga tingin namin sa malayo. Sure akong hindi ako namamalikmata dahil natry ko na rin mismong magbanyo. Matapos ako magbanyo, habang naglalakad pabalik ay napalingon ako sa mga nagbabantay sa taas. Ayun, spotted yung tingin niya sa akin. Di ko alam kung dapat ba akong kabahan o kiligin. Kasama ko sa gabing iyon ang boss ko at si Timothy, my best friend. Nasa big floating cottage kami nang kakatapos lang i-construct, medyo bar ito sa lahat. At na-amaze ako sa concept ng pag-design ni Jarvis dahil nakuha niya ang taste ng mga kabataan kung kaya't maraming tao sa mismong opening. Nag-miss tuloy itong tourist spot that night kahit wala pang mga banda na kinuha ang resort, todo pa rin kami puri sa talent ni Jarvis dahil paid off talaga lahat ng hirap at efforts. Todo kami nakangiti sa hindi makahulugang karayom ng mga tao. Malapit na rin kasi ang annual summertime, like the biggest beach festival dito lamang sa probinsya. Lahat ng tao na malapit sa city ay ang target market dahil pa tapos na rin ang pasukan plus ang init-init rin ng panahon, summer vibes nga raw. Ika nga, natagpuan ko ang mga kamay ni Timothy na kinikiliti ako at pinagtripa na isayaw ko raw si Jarvis.
Dahil ang ganda kasi ng vibe that moment, ang ganda ng tugtog, marami na rin ang sumasayaw sa harapan at gilid dahil sa magandang beat. Inaya ko nga si Jarvis at wala akong pake kung boss ko siya at that time. Mas importante sa akin yung closure namin dalawa, hindi dahil sa sip-sip ako para kasi naging best friend ko na rin ang kagaya niya. Sa katawang Amerikano, mabuti pa nga dahil through sign language nakaka-English pa ako. Sa speaking skills ko kasi nagkaka-loading-loading rin paminsan. Nagtapat siya sa akin na di siya marunong sumayaw, lalo na't alam niyang sa sarili niya di niya alam ang tugtog at wala siyang ideya sa tugtog. Sinabihan ko naman siya na ako bahala at magsisilbing tenga niya sa sandaling iyon. Nagkatinginan kaming dalawa bago nagkangitian. Di ako nakakasayaw ng maayos sa mga ngiti niya nakakaasar. Kaya sinapak ko siya ng mahina sa balikat nang sa ganon ay umayos. Take note, boss ko siya ha. Actually, wala namang magagalit sa akin if maging kasayaw ko siya sa gabing iyon. Dahil alam ko namang single yung tao. Sumasayaw kami bigla in a partner version dahil naging soft bigla yung tugtog para kaming mga Disney characters saglit. Naka-video sa amin ang walang hiyang Timothy. Nagdadasal na lamang ako sa isipan ko na wag sana niya ito i-post sa My Day. Tinapunan ko siya ng tsinelas na may buhangin, saka naman ito tumawa ng sobra. At asar na asar ako sa halakhak niya, sumeryoso ako at nagsaya na kaming dalawa na kalahati ay ngitian at kilitian. Yung mga ngitian na mga mata lang yung nauunat at nawawala. Matapos ngayon ay bumalik na kami sa pagkakaupo, parehas na napagod at this time. Timing kararating lang rin ng GF ni Timothy at sumabay rin sa amin. Galing raw ito sa trabaho at medyo may hinanda daw siyang pagkain sa amin kaso nasa villa ito ni Timothy na ilagay kaya nag-transfer kami ng place sa inuman at doon nag-karaoke na rin. Mga dapit 12:00 na ng gabi nang parehas kaming magpaalam ni Jarvis na magpahinga na. Una niya akong hinatid sa villa ko ngunit na-curious ako at that time sa pinagstayan na villa ng boss ko kaya naisipan namin na i-tour niya ako doon tas magpahangin saglit sa seaside. Kaya ayun, tinur niya na ako sa villa niya at ang linis lang talaga. Siya lang talaga mag-isa doon, may access siya sa swimming pool diretso, tas may malaking banyo. Puro halaman ang surroundings niya, nagmukha nga siyang plantito dahil doon, which is true naman din daw. Mahilig rin siya sa mga tanim at nakilala ko rin that time ang kanyang pusa na nasa kulungan. Matapos niya kong itour ay lumabas nga kami pareho para magpahangin kaso tinamaan yata ng alak na atapang ang buong katawan ko out of the blue. Hinila ko siya mismo sa laylay ng damit niya, parang slow motion itong lumingon ng nakakunot noo. Ang isang kamay ko naman ay nakahawak sa baba niya at mabilis ko siyang hinalikan ng walang pag-aalinlangan. Ramdam ko ang pagkatulala niya dahil sa paninigas ng katawan niya sa oras na iyon. Mukha ngang umabot ng 10 segundo ang tagal nun at di ko nga rin wari kung bakit ko ginawa iyon. Tas nung tinanggal ko na ito ay napatitig naman siya sa mga mata ko. Na-remember ko pa na ngumiti pa ako sa kanya, tinampas siya ng pabiro sa balikat at tumawa. That time I was guilty at alam ko yon. Hinawi niya ang ilang takas ng buhok ko papuntang likuran ng tenga, saka ko naramdaman na binato niya rin pala ako ng halik. Sinalo ko rin naman iyon at tumagal iyon ng tumagal. Natigil lamang kami pareho nang nabunggo si Jarvis ng isang lalaki. Muntik na sana akong ma-outbalance dahil doon. Pagkalingon namin pareho na notice ko na para yatang ka-shape ng lalaki, si Nicholas. Humingi naman ito ng pasensya at agarang nagmamadali paalis. Nagtawanan kaming dalawa muna dahil sa ka-awkwardan sa nangyari. Saka ko lang naramdaman ang init-init pala talaga ng mukha ko. Matapos kaming magkwentuhan ng kaunti, for the last time ay hinatid na ako ni boss sa binayaran kong villa. Kinabukasan, awkward overload nga ang nangyari. Wala kaming pansinan ni boss at todo iwas kami pareho pagdating sa eye contact. Parehas na di rin alam sino ang mauunang mag-approach. Pero ako talaga yung nauna dahil hindi na kinaya. Marami kasi akong questions, tas pag tatagal yun sa isipan ko, baka makakalimutan ko. Tas di ako aware sa sagot ng curiosity ko. Kaya napakunot pa minsan ang noo ko, pilit inaalala kung si Nicholas ba talaga yung bumunggo sa amin ni Jarvis kagabi. Kung siya man, dapat siguro magpa-fiesta ako. You know, hindi kasi ako manhid para hindi mapansin na nagsiselos
siya sa unexpected counter naming dalawa ni Jarvis. Curious lang rin ako deep inside kung may feelings rin ba siya sa akin. Dapat niya rin kasing igalaw ang baso nang sa ganon maka-upgrade kami pareho for good. Pero bigla ko naisip, may GF pala yung tao, wala tayong pag-asa, mas in love siya dun eh. Maybe baka binangga niya kami that night dahil siguro gusto niya iparemind sa akin na barkada lang sila ng isang kuya ko. Then any moment kaya niya akong masumbong sa pito at patungkol doon, then go. Wala nang karapatan ng mga kuya ko sa akin, period. Enough na siguro yung pagiging protector nila sa akin before, maraming mga disadvantage ang nangyari compared to good things. Kaya ngayon nakaya ko na ang sarili ko, I can make my own decisions even if sa mga lalaki pa iyan or not. Sa opisina, nag-adjust muna ako sa lahat ng mga nakakasama ko. Marami akong mga nakilala na iba, kabatch ko pala before. Meron ring iba na third workplace na nila ito. Overall, I would say matalino at madiskarte talaga si Jarvis nang hindi talaga at first halata. Sometimes outgoing person kasi siya, lalo na't sa mga taong alam rin paano makipag-connect sa kanya through sign language. Di mo agad manonotice na ay mula sa kanyang profession at business, hindi pala naging hadlang ang kapansanan niya sa buhay niya. I mean, you can still make yourself go and achieve that line of success kahit pa tingin mo inborn ka ng may kapansanan na sometimes akala mo disadvantage yun sa future mo, yun pala hindi. Blessings in disguise pala siya. Sometimes pala yung success dito lang talaga siya nagsa-start sa unique mindset natin. Nagdedepende lang kung kahit ma-fail ka ng paulit-ulit, andun pa rin yung dedication at consistency sabayan pa ng hard work. Wow na wow ako sa kanya na kahit Amerikano siya, pagdating niya sa Pilipinas, mas may pera pa siya kesa sa akin sa hindi niya country. Kahit pa namumuhunan lang siya sa lupa natin compared to me na taga rito na andun pa rin yung pagkawalan ko ng pera. Di ko kasi pa rin na-figure out paano ako makakadating sa rurok ng success tulad niya. Pero in my own way na base sa mga kakayahan ko. During lunch break, kinausap ko na si boss at naghingi ako ng tawad sa kanya. Nakita ko nag-sign language ito na inaccept niya ang apologies ko dahil gets niya naman na siguro gawa lang rin ng kalasingan. Mga ilang araw na ganun yung ruta ng buhay ko. Naging busy ako sa new life ko. Ganun rin lahat sa paligid ko. One time during our fiesta sa community namin, nagulat ako dahil may isang bisitang bumisita sa bahay na completely di talaga inaasahan. Hindi ko naman siya in-invite. Iyon pa talaga si Jarvis, si boss, na hindi ko talaga alam kung bakit alam niya ang address ko. Aniya, matagal na raw sinend sa kanya ni Timothy yung address namin kahit hindi niya naman raw ito hinihingi. Natulala ang iba kong kuya at maging ang ina namin kung paano namin siya kakausapin gayong Amerikano pa naman. Paano naman i-handle ang isang tulad niyang bisita na hindi namin inaasahan. Nais ko ring malaman ang lahat na matagal na pala kaming walang ama. Maybe mga 7 years na, buti at lahat ng nasa pamilya ko ay alam paano mag-sign language dahil meron rin kaming isa sa pamilya na deaf-mute rin. Yun ay ang isang kapatid ko rin na lalaki. Na-explain ko sa lahat na boss ko lamang ito at walang mali siya. Bale, sanay kasi ang pamilya kong puro si Timothy na lang lagi ang nakikita. Parang di kasi sila sanay na may bumisita sa bahay na ako lang mag-isa ang nakakakilala. Agara naman nilang lahat pinaupo ito at pinapasok sa bahay ng malamang boss ko pala ito. Nagkwento naman si Jarvis na namimesta pala siya sa bahay ng isang kaibigan niya rin. Malapit lang sa subdivision namin kaya dumaan na rin siya sa bahay namin base sa mga revelasyon niya dahil para mas makilala niya rin raw ng lubusan ang bagong sekretarya niya. Napangiti naman ako dahil doon at napailing-iling. Maya-maya pa ay may dumating rin sa bahay nang di ko rin inaasahan. Si Nicolas, maybe dahil siguro ay inimbitahan siya ng isang kuya ko. Bale, Sunday kasi at that time. Napatulala ako kakaisip kung bakit siya napadpa dito. Agad naman siyang pinapasok rin ng lahat at sabay silang kumain ni boss. Magkaharap ang dalawa, walang imikan ang dalawa kasi alam ko namang di marunong mag-sign language. Si Nicolas, lumapit ang bunsong kapatid ko na lalaki sa akin habang naghuhugas ako ng plato sa likod. Sabay tanong, kung magkaedad ba raw kami ng boss ko. Sinabihan ko naman na hindi, na mas matanda ito konti sa akin at ngumisi naman ito nang di ko wari kung bakit. Nagtagal sila doon, may kanya-kanya silang kausap, si boss, kausap niya rin yung isang deaf-mute brother ko sa gilid
at agad na nagkasundo ang dalawa. Si Nicolas naman ay kausap rin ang tatlong kuya ko. Nasa likod kasi ako ng bahay, bising naghuhugas ng plato dahil maraming nakibisita rin. Nakikifesta at ang daming ganap that day sa family namin. At syempre, umiiwas rin akong lumabas ng bahay. Di ko alam sino ang kakausapin ko. Hanggang sa nagpaalam si Jarvis sa akin. Sakto nag-effort pa siyang hanapin ako bago siya umalis. Si Nicolas naman ay nagkainuman pa sila ng mga kuya ko. At nagsisilbi ako sa kanila that time. Walang choice, babae ako. Bumalik naman ang mga araw na busy kami sa trabaho. May ginagawa kasi ako mga trabaho na aside sa sign language translator ni Jarvis, meron ring office works na tinatapos. Hinahatid ako mula sa puso ni Boss Jarvis sa bahay. Hinahayaan ko rin siya dahil ayokong mag-isip siya ng iba sa sarili niya. Maybe siguro na-attach na rin siya sa akin bilang isang barkada at hindi empleyado. If mag-say no ako sa mga efforts niya, sino ba naman ako para i-say no ang isang katulad niya? At naging routine na iyon ng paunti-unti sa aming dalawa. Isang linggo, ewan ko kung bakit nag-exist na lamang ang isang Jarvis sa bahay. Kausap niya that time si mama namin, medyo close na ang dalawa. Napailing-iling na lamang ako nang inaalalang hindi ba siya busy sa mga designs niya sa architecture, kung bakit meron pa siyang time makipag-bonding sa pamilya ko. Hinahayaan ko na lang dahil baka nakikita niya lang siguro ang mama niya sa mama ko rin. I'm sure baka matagal-tagal na rin siguro siyang hindi nakabalik sa bansa nila. Actually, hindi naman ako against sa closure nilang dalawa. Bihira nga sa isang owner ng company ang maging close sa ina ng isang empleyado lamang. Yung isang linggo na napunta siya sa amin, di ko inaasahan na sunod-sunod pala. Pag may vacant siya, nag-exist na lamang siya sa bahay at lihim nga akong na-curious one time. Nakangisi kasi ang lahat kay Jarvis, nagpapaturo kasi siya sa mga kuya ko kung paano magsisibak ng kahoy. At kahit may gripo naman kami sa bahay panligo ay nag-iigib ito ng balde-balde para matulungan ako. At nasa ganun ay makaligo ako, pati na rin yung panligo ng mama ko. Maging siya ay naging version ni Timothy in a short while sa mata ng lahat at nakakatuwa ng sobra ang ganong progress. Out of the blue na lang one day na nabigla ako dahil pumasok si mama sa room ko at nagdrama sa harapan ko at niyakap ako ng sobra. Nakahiga kasi ako that time nanonood ng K-drama. Lagi niyang inuulit na ang dating baby niya raw dalaga na talaga. Lagi niyang pinaparemind sa akin na mahal niya ako. If iiwan ko man raw siya isang araw na sana ay wag ko raw siyang kakalimutan at babaunin ko raw lagi ang mga itinuro niya sa akin. Wag ko raw dapat hahayaan, nakakalimutan ko ang kultura ng Pilipinas. Nakasupport lang raw siya sa mga decisions ko lagi at hangad niya always ang happiness ko. Napangiwi ako that time, kakaisip ko may sakit ba si mama? May taning ba siya sa buhay? Kung bakit ganun na lang siya makaasta at magsalita. Nagbanding kami dalawa at natulog siya that time sa tabi ko. Ayun, another day na naman. Makalipas ang tagpong iyon ay balik na naman sa normal ang lahat. One time, inaya ako ni Jarvis lumabas. Out of the blue, ayun, okay lang naman sa akin dahil vacant naman ako. That time, lunch break. Nag-drive through kaming dalawa at napunta sa isang peaceful na lugar malayo sa city. Mga 20 minutes lang ang biyahe naming dalawa. At napadpad kami sa isang magandang tourist spot na may magandang view at very peaceful. Nagmistula kaming nagpiknik dalawa. Nagtago kami sa ilalim ng dalawang maliliit na puno na bakante. Ewan ko lang kung ano ang nasa isip ni boss at that time. Nakangiti lang ako habang curious na nakaabang sa susunod na mangyayari. Nang aksidenteng magkatagpo ang mga mata naming dalawa, di ko alam kung bakit naupo kaming pareho na di alam anong sasabihin. Matapos kaming kumain ay kinausap niya ako pero pinapreno ko siya at tinanong agad through sign language kung bakit niya ako inaya sa ganitong lugar at may nais ba siyang sasabihin sa akin. At ayun nga, may revelasyon siyang inamin. Aniya, napunta kami sa ganoong lugar dahil may matagal na siyang kinikimkim na gustong sabihin sa akin. He wants to be clear with his intentions up front. He is seeking my parents' approval to pursue a relationship with me. He'd like to know me better and explore the possibility of marriage. At nagtanong siya sa akin that time kung okay lang ba na manliligaw siya sa akin. Kaya pala last time nagdadrama na si mama sa harapan ko dahil nauna na pala siyang magsabi ng intentions niya sa akin.
kay mama at alam na kaya ito ng mga kuya ko. Maya-maya pa ay nag-sign language na rin siya na may approval na rin raw siyang manligaw sa akin sa mga kuya ko at tinanong niya ako uli kung okay lang ba sa akin na manligaw siya. Napabuntong hininga ako at tinanong ang sarili ko, okay na kaya akong ma-open ang puso ko sa mga ganitong bagay? Sa bagay, matagal na rin akong single since birth pa yata. Why not susubukan ko munang i-open ang puso ko sa ganitong bagay? Tumango-tango naman ako at pumayag sa nais niyang mangyari. At ayun nga, tuwang-tuwa naman ito tulad rin sa reaksyon ng mga lalaking napapanood ko sa K-drama. You know what? At that time, kinilig ako deep inside. Kakaiba siyang lalaki as in. Yung tipong ang layo niya sa mga Pilipinong lalaki ngayon. What I mean is, nag-seek na kasi siya na muna ng approval sa mga malalapit na tao sa akin bago sa akin. Usually kasi sa mga maniligaw ko ay diretsyo. Text sa akin via social media. At hindi in person. Kaya tuloy may duda ako kung bakit nagkikita naman kami in person, bakit hindi harap-harapan, bakit sa text plus nang-ghosts after. Hindi kasi siya romantiko pagdating sa akin. I mean, I never expect something like from someone pa na hindi ko ina-expect na pumasok sa buhay ko. Iba talaga mag-surprise si Lord, yung mga hindi mo pa talaga ina-expect na mangyari ang papasok nga sa buhay mo. Nakakatuwa lang dahil super unexpected talaga ang pagpasok ni Jarvis sa buhay ko. Muntik pa kaming magkabangayan dalawa at nagkasamaan pa ng loob. Idagdag mo pa yung tagos rin sa puso na nais niya ring i-explore ang possibility of marriage. Like, very nakakagulat. I think karapatan ko ring pag-isipan muna ang sarili ko kung willing na ba akong pumasok sa mga ganoong setup forever. I think dadating rin kami dyan pareho sa tamang panahon. If ready na kaming dalawa mag-commit sa isa't isa, nakakatuwa, bihira na lang kasi ang mga lalaking tulad niya na very traditional in this particular generation. Di ko inaasahan na may ganitong mga lalaki pa rin pala. You know what? Si Timothy yung best friend kong sobrang happy na dumating na kami pareho sa stage ni Jarvis na iyon. Like pareho niya kaming best friend at sobrang happy siya doon. Like yun nga yung nangyari, welcome na rin si Jarvis sa bahay. Yung pinagtataka ko lang, di ko rin inaasahan ang pagpasok rin ni Nicholas ulit ng paunti-unti sa buhay ko. Nag-message rin siya sa akin na nais niya rin ako makita on this day. Plus, ready na rin ang place na pupuntahan namin at di ko alam bakit biglaan yata ang mga invites niya sa akin. Pumunta naman ako syempre sa restaurant at nagkita nga kami doon. Agaran niya akong inayang umupo at agaran ko rin siyang tinanong kung bakit nais niya rin ako makita pero hindi ito sumagot. Inaya niya muna akong kumain para later on masagot niya na rin ang mga tanong ko. Nagkwentuhan kami ng kaunti para hindi naman ako magmukhang bastos hanggang sa pabiro niya akong tinanong ng okay nang ba sa akin na maging kami na. Nangunot naman ang noo ko at sinabihan siya na hindi naman siya nanliligaw sa akin at bakit naman ganon ang biro niya. Tumawa naman siya na matanda naman raw kami pareho at hindi na mga bagets pa. Dadaan pa ba raw kami doon? Kung pwede namang idiretso na lang. Umiling-iling naman ako at inexplain sa kanya na yung sinabi ko sa kanya noong lasing ako, hindi ko sinasadya kung ano man yon at wala ring kinalaman sa temporary tattoo ko na nasa tenga. Maya-maya pa pinakita niya sa akin yung video ko na lasing na hinahalikan ko pa nga siya sa leeg at inaamoy ko. Shiz, ang wild ko that night. Di ko na alam ang ginagawa ko. Sinabi niya sa akin na respeto rin raw ito sa confessions ko sa kanya that night na lasing ako. Bale, sinasagot niya na raw ako at willing rin siyang mapunta kami pareho sa stage na GF and BF. Like, bakit pa namin papatagalin pa kung pareho naman namin gusto ang isa't isa? Wala akong kawala sa gabing iyon at napailing-iling na lamang. Nalilito ako sa mga lalaking this week lang na sumurpresa sa buhay ko. Kikiligin na sana ako sa mga pagtatagpong iyon ni Nicholas pero may nararamdaman kasi akong hindi tama. Oo, may gusto nga ako kay Nicholas pero parang di iyon katotohanan. Yung hindi serious, yung tipong fan niya lang talaga ako at doon lang iyon hanggang at wala nang iba pa na supposed to be pupuntahan pa. Di ko naman sukat akalain na parehas pala kami ng feelings at ngayon ay kaharap ko na siya, speechless ako sa dapat kong sasabihin. Naghingi naman ako ng patawad sa kanya at sinabing sorry, di talaga kita nakikita as my future Nicholas. Sabay pasalamat sa dinner
at umalis na sa harapan niya. Di ko sukat akalain na ganun yung magiging reaksyon ko sa sariling crush ko. Nalilito lang ba ang puso ko sa mga nararamdaman ko? Kasi kapag oo, sana wag naman ganito. Hinabol ako ni Nicolas papuntang parahan ng mga taxi. Humarap ako para pangunahan na hindi nga ako interesado sa nais niya, pero nagulat ako dahil agad niya akong hinalikan sa labi. Di ako agad nakapalag at pakiramdam ko na hinto ang paligid siya mais. Di ako naka-react sa kung ano ang dapat i-react. Niyakap niya ako, pagkatapos noon ay binulungan pa ako na ihahatid niya na lang ako sa motorsiklo niya. Yun nga yung nangyari at naging mabilis ang pangyayari at naihatid niya na nga ako ng bahay nang harapin niya ako sabay halik sa pisngi ko. Natulala ako nag-isip kung tama ba itong ginagawa ko dahil litong-lito na ang puso ko. Nahinto ako noong timing pagbukas ko ng gate namin ay sumalubong sa akin palis na sana na si Boss Jarvis. Takang-taka siyang lumingon sa likuran ko kung sino ang humatid sa akin. Wala akong imik noon at agad na dinaanan lamang siya. I'm sure nagkatagpo ang mga mata nilang dalawa. Lumingon pa ako at malumanay na nag-sign language sa kanya na magpapahinga muna ako at hindi maganda ang pakiramdam ko at hindi na inalam pa ang reaksyon niya at agaran nang pumasok sa loob. Kinabukasan sa opisina, ramdam kong nais akong kausapin ni Jarvis. Binungad niya ako sa mga pa-flowers niya at chocolate na alala kong nililigawan niya rin pala ako dahil tinanong iyon sa akin ng mga katrabaho ko kung sino ba ang lalaking nanliligaw sa akin at nagpapabigay pa ng regalo umagang-umaga. Tapos si Boss Jarvis pa yung napagtripa na ipahatid ito sa mismong cubicle ko. Hindi na lang talaga security guard kaya napatahimik ako. Ramdam kong pinipigilan niya lang ang sarili niya noong magkasalubong ang mga mata namin dalawa. Nakatanggap ako ng mensahe galing kay Nicolas at may tinext siya sa akin na location, magandang pool raw sa isang hotel. Inaaya ulit akong lumabas, aniya na book niya na raw iyon. At if interesado raw ako, well, andun lang raw siya sa hotel. Nilapag ko pa ang cellphone ko at napamasahe sa sentido ko at napapikit. Pagdating ng gabi, nakikita ko na lang ang sarili ko na pumunta sa tinext ni Nicolas na location. Agaran niya akong in-entertain pagkakita sa akin. Di ko alam kung tama pa ba itong pinapasok ko sa oras na yon. Nagkangitian pa kaming dalawa at pinakain niya ako. Pagkatapos nun ay nagkwentuhan kaming dalawa. Sino ba naman ang mag-aakalang ang dating crush ko lang ngayon, parehas pala kami ng nararamdaman. Inaya niya akong uminom kaso hindi ako sumang-ayon, inakbayan niya ako at hinalikan sa ulo. At hinayaan ko lang siyang gawin iyon doon namin sa oras na iyon. Napag-isipan, i-level up kung anong meron man kami. Sinagot ko na siya at maaga pa rin akong umuwi sa bahay dahil patay ako sa mga kuya ko if magkataon. Nasundan pa ang pagtatagpong iyon sa kung saan-saan dahil tanging ang alam ko lang ay masaya kami at enough naman siguro iyon dahil nasa wasto na kaming edad dalawa. Wala rin kaming inaapakang tao sa relasyon. Akala ko lang pala iyon dahil di ko pala namamalaya na paunti-unti ay pumapasok na pala ako sa isang malaking iskandalo. Bukod pa doon, guilty rin ako sa bagay na sinasabay ko ang dalawang mga manliligaw ko at guilty ako sa side na pinapaasa ko lang ang isa, gawa nga ay marami akong hindi alam kay Nicolas na akala ko ay alam ko na, hindi pa pala. Nasa isang butik kami noon ni Nicolas, sinasamahan niya akong mamili ng mga OOTD para wala lang. Trip ko lang talagang magpasama mamili ng OOTD dahil Sunday naman. Hanggang sa may lumipad na hanger na may damit palipad sa amin at natamaan ako sa balikat. Pagkalingon namin, may isang babaeng para yatang aatakihin ako sa galit at ayun nga ang nangyari. Akala ko may nakapasok sa butik na baliw. Gulat na gulat ako dahil inatake niya ako at mabilis na hinilang buhok ko. Nagka-iskandalo ako sa publiko, gawa nga ay dahil rin sa katangahan ko. Doon ko rin nalaman na may GF nga si Nicolas bago at hindi sila kasal. Pero may lumulubo na palang buhay sa tiyan niyang 5 buwan. Buti hindi ako gumante sa kanya ng pag-atake rin. Dahil if pag magkataon baka makulong ako nang di ko inaasahan at sinasadya. Balita ko pa na umuwi pala sa probinsya nila ang babae upang magpaalam. Base sa plano nilang dalawang magpakasal muna sa civil wedding, pero bago pala siya umuwi ay may nakapagsabi sa kanya na may kinikita pala si Nicolas na babae at ako pala iyon. Biktima lang rin ako sa mga kasinungalingan ni Nicolas. Gawa nga ay nagpabulag rin ako sa mga emosyon ko. Bago pa matapos ang inita naming dalawa ng babaeng tunay
na karelasyon niya ay nasampal ko sa pagiging tarantado si Nicolas. Hindi ako lumaban sa GF niya, pabalik kundi lahat ng gusto kong igante ay ginanti ko lahat sa isang malutong na sampal sa kanya. Dumugo nga ang kanyang labi at bukod pa doon mabilis na akong umalis sa lugar at nag-commute nang umuwi habang umiiyak. Natakot ako bigla dahil sa utak ko ay baka may makapost ng video na iyon at baka matrending ako sa social media at patay ako sa mga kuya ko if malaman nilang pumayag ako makipagrelasyon sa isang lalaking may karelasyon na pala. Kaso hindi kasal, hindi ako umiyak sa kawalan kundi umiiyak ako sa sariling katangahan at kahihiyan. Nagbunga nga ang nangyaring eskandalo at na-post nga ito sa social media. Kaso maliit na video lang tapos ang nakalagay pa na caption ay gawa-gawa pa. Kabet versus original daw. In fact, alam naman naming hindi pa naman asawa ang dalawa at hindi ako kabet. Ang buong pamilya ko ay alam na ang nangyari bago pa man sumabog ang viral video. Nasabihan ko na sila ng mas maaga at inunahan ko na ang pag-viral ng video. Pinaglaban namin ang katotohanan at nanalo kami bilang isang pamilya. Ang uploader ng video ay nagmulta sa danyos ng pag-upload ng walang paalam sa dalawang sides for the sake of views plus gawa-gawa pa yung captions. Kami ni Nicolas ay mabilis na nagtapos, hindi nga kami naka 2 weeks ay wala na agad. Naalala ko pa ang last na katagang sinabi ko sa kanya bago pa kami magkahiwalay. Ang katagang galit na maswerte ba ako dahil naging tanga ako, ang malas ko lang dahil nakilala kita Nicolas. Wala na rin kaming connections pa ni Boss Jarvis simula nung ma-viral ang video which is burado na ngayon. Bumalik siya sa bansa niya upang di ko rin alam kung bakit siya umuwi. Pero ang latest na alam ko lang sa buhay niya ay may bago na siyang GF ngayon. Umuuwi pa rin siya ng Pilipinas para asikasuhin ang mga negosyo niya at may kinakasama na siyang iba ngayon na Pilipina rin. Hindi pa sila kasal at nasa getting to know each other stage pa lang. At sa ibang latest update pa sa buhay ni Jarvis, wala na rin akong balita habang ako naman ay nasa Kuwait sa kasalukuyan, nagtatrabaho bilang DH. Umalis ako sa bansa para nang sa ganun ay malayo ako sa viral video ng kahihiyan at nang sa ganun ay mas mabilis itong makalimutan ng mga tao. I'm sure panandalian lang naman iyon naging viral at I'm sure nakalimutan na rin ng iba. Plus ito pa yung dahilan kung bakit ako nasa Kuwait. Lumayo na rin ako sa mga galit ng mga nakakakilala sa akin, lalong-lalo na't bit-bit ko ang apelyido ng mga tinutukoy ko sa kahihiyan. Matagal na itong viral video at nagiging burado na habang buhay. Parehas mang pumasok sa buhay ko ang dalawang lalaking sumubok sa buhay ko. Ngayon ko na-realize na kung gaano sila kabilis dumating, ganoon din ang bilis nilang pag-alis. At the end of the day, yung pagpasok nila sa buhay ko, ang dami ko actually natutunan doon. I'm sure hindi lang ako, kundi sa mga nakikinig rin ngayon. If curious kayo sa love life ko ngayon, actually single pa rin ako ngayon sa edad na 30 plus. Secret, marami akong natutunan sa pag-alis ng Pilipinas, nagiging Miss Independent ako. Kung may pumasok man ulit sa buhay ko at if connected lang ito sa mga lalaking nabanggit ko sa kwento ko, don't worry. Di ko alam kung sino ang magiging asawa ko at the end. Depende pa rin sa ibibigay ni Lord sa akin. At if kung mayroon mang isa sa kanila ang nakatuluyan ko, aasa kayong may part 2 sa love story ko. At if kung hindi man, masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Okay lang sa akin if magiging single na lang ako forever, tanggap ko naman. Masaya na rin silang lahat sa buhay nila at ayaw ko na silang guluhin pa. By the way, dito na magtatapos ang kwento ko. Salamat nga pala sa opportunity, my dear friend Crixie. At dalangin ko rin ang kaligayahan ng bawat isa. Isang magandang araw sa lahat at maraming salamat po sa tunay na Jarvis ng kwento ko. Hindi mo man maririnig ito. I just wanna say I'm so sorry. Sana mapatawad mo ako. Yours truly, Jing. Like and subscribe mga ka-Crixie. Follow us in these social media platforms for more updates. Hanggang sa muli, ako po si Crixie, dito lamang si Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat. Like and share everyone. Maraming salamat po.